Kaya hindi ko hahayaang pigilan ako ng sarili kong takot na abutin ang mga minimithi ko. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. To our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Loida P. Adornado, to be represented by Dr. Arnaldo G. Ventura, to our very diligent School Principal 3, Ma'am Lilian P. Olivar, to our Assistant School Principal, Sir Gilbert A. Mangusin, to our inspiring guest speaker, Sir Berlotti B. Nayo, to all the teachers, parents, my fellow graduates, and to all the people who are here to witness the significant event, a pleasant evening. We are all punched by life's struggles. We all get lost in the uncertainties of life. However, the most important thing is, we embrace our setbacks and we move forward. May dalawang klase ng tao sa mundo. Isang napapagod at isang takot. Parang sa eskwelahan lang din, may dalawang uri ka ng estudyanteng makikita. Yung una, pagod na pagod, pero hindi dahil sa bagsak na exam o kaya naman napagalitan ng teacher. Ang pagod nila, yun bang sinasakal sila ng napakaraming pwede. Pwedeng sumali sa student council, pwedeng maging officer ng club, pwedeng mag-volunteer sa kung ano-anong project, pwedeng humirit ng extra credit. Parang buffet na ang daming nakahain, na gusto nilang tikman lahat. Kaya ayun, busog na busog sila, pero hindi naman nila na-enjoy ng lubos. Hindi sila duwag humarap sa libro, sa research paper, o sa kahit anong gawain. Ang problema, parang gusto nilang maging superhero sa lahat ng subjects at extracurricular. Kaya tuloy, yung energy nila, parang battery na low-bat na, kahit anong bago pa ng charger ang gamitin. Tapos, yung pangalawang uri naman po ng estudyante, yun bang parang may invisible wall na nakapaligid sa kanila. Hindi sila yung tipo na tatamad-tamad sa upuan. Pero pagdating sa mga hamon, yung mga, try mo to, baka magaling ka dito. Bigla silang nagiging invisible man. Takot silang sumali sa debate, takot mag-present sa harap ng klase, takot sumubok ng ibang learning style. Hindi sila takot magbuhat ng libro, pero takot silang buhatin yung bigat ng responsibilidad na kaakibat ng pagsubok. Mas gusto nilang magtago sa likod ng mga pamilyar na gawain, yung safe zone nila. Parang isdang nakakulong sa aquarium, alam nilang may dagat sa labas, pero mas gusto nilang mag-swimming lang sa bilog na espasyo nito. Nakakatawa lang isipin, no? Yung isa, hinahabol lahat ng bola, kaya tuloy, natatapilok. Yung isa naman, nagtatago sa ilalim ng mesa kahit walang bagyo. Parehong hindi nakakarating sa finish line ng buo. Yung isa, ubos na yung gas. Yung isa naman, hindi man lang nakapag-start ng engine. But if you were to ask me which type of student I belong to, my answer would be both. Sa 2 taon ko po sa senior high school, isa sa mga natutunan ko, dapat matuto tayong maging balanse sa mga bagay para sa pagkamit natin ng ating mga pangarap. To be honest, I am one of those students who's always afraid to say no. Kagaya kung paano ko inilarawan yung unang klase ng tao sa mundo. Parati po ako napapagod. Ngunit iniisip ko na yung pagod na yon ay hindi lang naman para sa akin. Para rin po yun sa aking pamilya, sa aking paaralan, at higit sa lahat, sa aking kinabukasan. Yung tipong kahit napakaraming schoolworks, tapos naimbitahan po akong sumali sa isang contest, hindi ko po yun pinapalagpas. Minsan, hindi ko na nga po alam kung gusto ko ba talaga yung bagay na yun o nahihiya lang akong tumanggi. Ngunit may pagkakataon din naman po na parang ayokong dalhin yung lahat ng responsibilidad na ibinibigay nila sa akin. Yung takot na takot ako kasi baka hindi ko magampanan ng maayos. Na baka ma-disappoint yung mga taong nasa paligid ko. Pero sa tuwing iniisip ko po yung sasabihin ng iba, nandyan po ang aking mga magulang na laging handang umagapay. Laging nagpapaalala
na gawin ko ang isang bagay hindi para sa validation ng iba, kundi para sa ikaunlad ng aking sarili. Naisip ko nga po minsan kung deserve ko ba talaga tong awards na to. Kung sapat na ba po yung effort ko para makuha lahat ng to. Pero kung sa puyatan lamang ko at pagsisulog ng kilay, proud po akong sabihin sa inyo na deserve ko po ito. Alam niyo po, after grade 10, iniisip ko na kagad kung ano yung magiging buhay ko sa senior high school. Kasi syempre, iba na po yung kalakaran. Ibang subjects, ibang teachers, at iba rin po yung mga estudyante yung makakasalubong ako. Kasi hindi naman po talaga ako approachable na tao. Hindi ako magaling makipag-communicate sa iba. Nung nasa grade 11, abogado nga po ako. Walang tumatabi sa akin sa upuan. Hindi ko nga po alam kung parang na-intimidate pa sila sa akin, na parang takot na takot po sila. Then I realized that maybe my walls are too high, which made them afraid to talk to me. Kasi po, nasanay ako sa Diamantes na sila-sila lang po yung kasama ko simula grade 7. Pero naisip ko po na hindi naman po dapat gano'n. Dahil sa buhay, iba't ibang tao po talaga yung ating mga kasama na mag-iiwan sa atin ng iba't ibang aral. Naalala ko pang po noon, nagkaroon ako ng score sa 21st century literature. Nagkaroon ako ng 24 out of 40 sa subject ko ni Sir Dan. So grabe po yung panluluko ko nun. Tipong iiyak na po ako sa pagkatapos ng klase niya. Pero sinabi ko na lang sa sarili ko na it is what it is. Kasi wala naman po akong magagawa. Kaya tinanggap ko na lang. Senior high school allowed me to meet the most great version of myself. Hi, say hi. Many of you might find this impossible. But behind those almost perfect grades and achievements lies the tired version of myself. Hindi naman po kasi ganun kadali para makamit ko ang karangalan ko. May mga panahong kailangan ko din pong labanan yung lahat ng pressure at doubts sa aking sarili para lang malampasan ko ang bawat struggles na hinaharap ko araw-araw. Yung mga academic achievers, hindi naman po kasi perpekto. Tao rin po kami. Nagkakamali at hindi lahat ng bagay ay alam. Kaya mo yan, ikaw na yan eh. Katagang paulit-ulit kong naririnig sa iba. Hindi naman po kasi porket aktibo sa klase, ay kaya nang gawin lahat. Minsan, kailangan din po talaga ng tulong ng iba. Hindi naman po ako robot o AI na kapag may isang gawain, ay may maisasagot agad. Kaya dapat po, sa pagkamit natin ang ating mga pangarap, balanse lang talaga. Balanse lang na hindi natin kailangang sunggaban lahat. Minsan, mas okay nang tumanggi para may energy ka sa mas mahalagang bagay. Kapag hindi na talaga kaya, hindi masamang hindi gawin. Kapag hindi kaya, huwag piliting kayanin. This had made me believe that we should always choose our battles wisely. Hindi natin kailangang makipag-unahan sa pwesto sa honors para lang masabi na magaling tayo. Hindi natin kailangang i-compromise ang health natin para lang makipag-unahan matapos sa gawain. Ang kailangan po natin, pahinga sa gitna ng maraming pagsubok na hinarap natin sa araw-araw. Kapag pagod na, kailangan magpahinga. Kung ubos na ang enerhiya, bakit kailangan sa irin pa? Alam niyo po, simula elementarya, hindi naman ako nakakakuha ng ganitong awards. Okay na ako sa 82, 83, basta po wala akong bagsak. Kasi hindi naman po ako pinapressure nila mama at papa na maging una sa klase. Palagi nga po nilang sinasabi na basta may natutunan ka, sapat na. Halos mag-aaway pa nga po kami kapag 11 PM hindi pa ako natutulog. Tapos mamamalaya nila na 2 AM, babangon na po ako para mag-review. Sinasabi po nila sa akin palagi na aanhin ko ang matataas na grades kung katawan ko naman yung babagsak. Pero nang mamulat po ako sa realidad ng aming buhay, sa tuwing nakikita ko ang paghihirap po ng aking mga magulang, mas sumiklab po ang kagustuhan kong mangarap. Kung sila ang nagpapaaral, hindi iniinda ang pagod. Kami pa kaya na nag-aaral lang? Ginagawa po nila ang lahat para sa amin ni ate. Palagi nga po nilang sinasabi na ang galing-galing daw po namin magkapatid. Pero hindi nila alam, mas magaling yung nagpapaaral sa amin. Kaya hindi lang po dapat
yung mga magulang natin na nagsusumikap. Dapat sa bawat sakripisyo nila, matumbasan natin. And that is the greatest thing that we can do, to study hard. Salap ng sayaman, pero tayo ang maipagmamalaki nila. Kaya napagtanto ko po na dapat balance lang talaga. Balance lang to the point na hindi mo pinapabayaang makalpas ang mga oportunidad at hindi mo rin pinahayaang lamunin ka ng takot para hindi mo makamit ang nais mo. Kailangan din po natin ipakita na ang pagkakamali ay hindi katapusan ng mundo. Minsan, yun pa nga yung pinakamagandang leksyon. Parang sa totoong buhay lang din. Kung may mga taong sobrang busy kakagrab ng opportunity, nakakalimutan nilang magpahinga. May mga taong sobrang takot sa failure. Hindi man lang nila nasusubukang lumipad. Hindi tayo dapat nagpapadala sa takot na baka hindi maging maganda ang kalalabasan ng mga gawain natin. My fellow graduates, we are made to conquer the world. Nandito tayo para matuto. Pero paano tayo matututo kung sarili mismo natin ang kalaban natin sa pagharap ng fears natin? We should not let our hearts be embraced by our worry about the future. Mag-focus muna tayo sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Huwag nating hayaang takutin tayo ng mga iniisip natin na magiging resulta ng ating mga gagawin. Huwag kang matakot mabigo. Huwag kang matakot sa opinyon ng iba. Huwag kang matakot sa hindi pamilyar. Dahil may mas malaking mundo pa po sa labas ng comfort zone natin. Alam mo yung takot mo na yan? Hindi yan kawalan ng potensyal. Isa yung invisible wall na humaharang sa ating pag-unlad. Kumbaga, parang nakakulong ka sa isang lugar dahil sa pangamba sa kung ano ang maaaring mangyari kapag ikaw ay lumabas. Kaya siguro po yung tunay na matalino, yung marunong tumimbang, marunong pumili ng laban, at marunong pumarap sa hamon ng may tapang. Hindi yung pagod na walang pahinga, hindi rin yung takot na walang ginagawa. Yan bang balance lang? Parang timplang sakto sa kape tuwing gumagawa kayo ng research. Hindi sobra sa tamis, hindi rin mataba. Sakto lang para masarap inumin at hindi magsawa agad. Kaya ikaw, tanungin mo kaagad yung sarili mo. Ano ba dapat ako? Pagod o takot? At kapag nakuha mo na yung sagot, husayan mo sa pagkamit ng mga pangarap mo. Dahil ibang laban na ang haharapin mo sa susunod na yugto ng iyong buhay. Mas mabigat na at bawal na ang maging mahina. Nung junior high school po ako, ang pinoproblema ko lang lagi yung math ni Sir Joel, ni Sir Simon at Ma'am Rose din. Tapos yung napakaraming i-memorize sa AP ni Ma'am Letty. Pero nung tumungtong po ako ng senior high, mas matinding labanan pala. Mas grabing pagsusunog ng hilay. Kasi nawindang din po ako sa napakaraming formula sa GenMath at Precal ni Sir Bibo. Yung tipong mapapag-give up ka na lang pag nakita mo yung solving niya sa blackboard. At nung dumating po yung grade 12, para na akong naging isang mandirigma. Alam niyo yung tipong araw-araw sumasabak sa gera, hindi alam kung sapat bang dalang bala. Another realization that during my senior high school moments, so lately I was so invested in reading different quotations that surfaced online. And there was a time when I came across these quotations from a book of a well-known Filipino writer. Sabi po sa book ni Bob Ong na Mark Carrefour, 2 dekada ka lang mag-aaral. Kung di mo pagtsatsagaan, 5 dekada ng kahirapan ng kapalit. Sobrang bugi. Kung alam lang yun ng mga kabataan, sa pananaw ko walang gugustuhin umiwas sa eskwela. This serves as a reminder to my fellow graduates who are losing their motivation to learn. Kasi malapit na tayo. Nandito na po tayo. Sabi nga, 2 dekada ka lang mag-aaral. Isipin mo nga, sa haba-haba ng buhay natin dito sa lupa, parang pitik lang sa daliri yung 20 anyos na nakalaan para sa pag-review, sa paghawak ng libro, pakikinig sa teacher, at pagpupuyat para sa isang exam. Nakalimukasan mo lang din ang nakalimutan. Isa pa, sabi sa quotation,
Kung di mo pagtsatsaga ng pag-aaral, 5 dekada ng kahirapan daw yung kapalit. Imagine mo, nagtipid ka ng ilang taon para sa pag-aaral at hindi mo tinapos. Ang kabayaran, 50 taon kang magbabayad ng interest. Parang nag-loan ka lang sa 5-6 ng katamaran, tapos ang laki ng tubo. Hindi lang yun yung literal na walang pera. Kasama dyan yung limitadong opportunities, yung paulit-ulit na trabaho walang spark, yung pakaramdam na parang nakakulong ka sa isang kahon na walang bintana. Yung tipong pagising mo sa umaga, alam mo na agad kung anong mangyayari hanggang sa pagtulog mo ulit. Walang excitement, walang pag-angat. Kaya minsan naisip ko po, tayo mga kabataan, parang bagong format na cellphone. Ang daming features na hindi pa natin alam gamitin. Ang daming possibilities na hindi pa natin nakikita. Minsan, mas interesado pa nga tayo sa kung ano nandyan ngayon kaysa sa kung ano ang mangyayari bukas. Kaya saludo po ako sa mga guro, mga magulang, at mga nakakatanda dahil patuloy nila tayong tinuturuan. Kumbaga, pinapakita nila sa atin yung magagandang features ng education. Yung mga pwede nilang gawin kapag marunong silang bumasa at sumulat ng matino, kapag may alam sila sa mundo. Kasi sa totoo lang po, yung 2 dekada ng pag-aaral, hindi lang yan puro memorization ng formulas and dates. Yan yung paghuhubog sa utak, yung pagpapalawak ng pananaw, yung pagbibigay ng tools para harapin ang 5 dekada o higit pa ng buhay. At kung yun ang titignan, hindi yan paghihirap, dahil yan ang pinakamagandang investment na pwede po natin gawin sa ating sarili. Kaya sa puntong ito, my fellow graduates, isipin natin ng mabuti ang bawat desisyong ating gagawin. Mas maging masigasig tayo sa ating pag-aaral. Isipin natin ang hirap ng ating mga magulang. Dahil marami na tayong pagsubok na nalampasan. Ngayon pa po ba tayo susuko? Huwag nating sayangin yung lahat ng support ang binibigay sa atin ng ating mga magulang. Isipin natin ang mga hirap na dinanas natin at dinanas nila para lang maibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Let us always remember that in this academic journey, we are blessed to be with people around us who keep on supporting us, who keep on embracing our failures and tapping our backs. At this juncture, allow me to express my deepest thanks to those people who serve as my inspiration to achieve this milestone. To my mama and papa, I am beyond grateful for all the support you gave me. Mama, ang iyong boses tuwing ginigising ako sa umaga ang nagsilbing reminder sa akin na araw-araw ay may pag-asa. Kaya hindi po ako susuko para makamit ko ang aking mga pangarap. Papa, ang iyong lakas po ang aking inspirasyon. You have sacrificed a lot for our family. Kung proud po kayo sa akin, mas proud ako sa inyo ni Mama dahil hindi po biro ang magpaaral. Kitang-kita ko po yung pagod at puyat niyo tuwing ginagabi kayo sa pagluluto. Ramdam ko po yung hirap niyo sa araw-araw yung pakikibaka sa buhay para lang mabigyan kami ni ate ng sapat na edukasyon at magandang kinabukasan. Lahat po ng achievements na nakamit ko ngayon para po sa inyong dalawa. Malapit na po, konti na lang. Sa aking lolo at lola, maraming salamat po sa walang sawang paggabay. Salamat po dahil parati kayong nandyan sa akin. Gayon din po sa aking mga tito at tita. Thank you so much for helping me whenever we are in need. I am very grateful for all of you. And of course, why would I forget her? To my ate, who always serves as my inspiration in life, and in everything I do, I always appreciate your presence, especially in my bad days. Thank you for being my best friend, my mentor, and the best teacher that I ever had. You always make me feel my worth, even without all of my academic achievements. Thank you for always believing in me. Hindi nawawala palagi yung mga reminders mo na kaya mo yan. Kahit malapit na akong mag-cry dahil sa sobrang hirap at dami ng mga schoolworks na gagawin. Yung mag-update ako sa'yo kung ilang subjects na yung natapos kong i-review, and all of my life purpose.
To my friends and classmates, to my 12 Malawin, who made my senior high school journey even more special, always remember that I cherish our time together. All our struggles are worth it. To Michael na willing makinig sa mga rants ko kahit kanino o kahit saan. Kay Marisol na lagi kong hinihila sa watch. To John Ron, Maris, and Alisa na parati rin nandyan for me. These 5 people are some of my closest friends ngayong senior high school. Sila po yung favorite lunch buddies ko. Yung pati ata sila sinasakop na ni Mama sa kanin at ulam ko. Kasi alam nilang kasabay ko sila. Of course, Jamaica and Shello, na binubusog po ko lagi sa chika at pwede kong kasama kahit saan. To Kim J and to all of my friends who have shared laughter, tears, and countless memories with me. Thank you so much to all of you. Sabi ko nga, hindi ko alam kung paano ko ma-let go yung section natin ngayon. Kasi sobrang grabe yung nabuo nating bond, yung friendship na nabuo natin. Truly, memories that will last a lifetime. Kung pwede nga lang pabagalin yung oras kapag nasa masasayang sitwasyon. Hindi ko rin makakalimutan yung hirap nating pagkasyahin ang ikli ng gabi para lang matapos ang projects na ipapasa natin. Kung paano na-stress si GV at Vincent sa physical science. Kung paano papaikutin yung planets ni Sir Worley. Kasi nga sobrang complicated naman po ni Taito Brahe. Yung aabutin talaga kami ng 11 PM na muntik na namin salubungin yung birthday ni John Ron. Na pati po si Mama, sobrang stress na dahil gabing-gabi gumagawa pa kami. Alam niyo po, sobrang pasabog talaga ng second semester. Nung first sem, sobrang chill. Tapos binawi ngayong huli. Stress na sa research, meron pang entre. Simula 3rd week po ata ng February hanggang buong March po yatan. Lalo na po sa research, nakrenam yung pag-revise dahil defense na kinabukasan. Tipong gising ako ng 2 AM, tapos yung mga groupmates ko, ayun, nasa sarap ng tulog. Thank you sa inyo, Michael, John, Ronald, Alisa, and Maris, sa my groupmates ko po sa research. But look at us now. We definitely made it. And I am so proud to all of you. And syempre, I am really thankful to my very supportive advisor and my first coach sa journalism na hanggang ngayon nata ay nagtatampo pa rin dahil lumipat ako sa Radio Broad. Ma'am Eleanor, thank you so much po for guiding us. Kasi grabe din ma'am yung mood swings mo. Tipong papagalitan mo kami ngayon, tapos maya-maya tatawa ka na ulit. But above all, we Mulawin are very grateful to have you as our advisor. Kahit stress ka po palagi sa garden, favorite ka pa rin namin. Remember that this is not the end of our journey. Kahit na magkalayong-layo tayong lahat, alam kong magtatagpo pa rin po tayo at hindi natin lilimutan ang isa't isa. Sa aking mga naging guru po, you inspired me to achieve my dreams. Maraming nagsasabi na magaling daw po ako kasi matataas yung grades ko. Pero naisip ko na mas magagaling din po kayo. Kasi kayo po yung humubog sa aking isipan. Kayo yung nagbigay ng kaalamang meron ako. And without all of you, I will not be able to achieve the high quality education that I gained in this school. To Ma'am G, thank you so much po sa opportunity na ibinigay mo sa akin. Hindi man po ako nakapag-attend ng recognition kahapon para matanggap yung award ko sa GTA. Remember that Gawad Eudora Alonso will always have a special place in my heart. Ma'am, you are one of the most genuine people I've ever encountered. Tumatak po sa isip ko yung mga words of wisdom na sinasabi mo. And to my journalism buddies, hindi ko po makakalimutan yung paggawa ko ng articles na hindi ko naman forte. To my radio and TV Broad family, my Balitang Bayan and Arangkada Pilipinas, ang unang competition po na nagpaiyak sa akin. Broadcasting is my dream from the very beginning. Parehas po kami ni Michael. Sabay po kami nag-audition, sabay rin kami natanggap. Thank you so much po, Sir Jude and Ma'am Jenny, for letting me experience being a radio broadcaster. And of course, to my Ma'am Gia, I'll cherish all the memories we've made during the training. Kung paano po tayo na-stress sa bagong template ng script kasi bukas
bukas laban na. I will surely miss saying the tagline that goes like this: tapat at totoo para sa Pilipino. Tumatak po yung tagline na yan sa akin. Tapos hindi pa nga po ako nakaka-move on sa Arangkada Pilipinas. Pagdating sa school, rekta job interview. Pero sobrang grateful po ako sa opportunity. Radio and TV, we will come back stronger. And syempre, to my best org, to Watch Club. Ma'am Hazel, thank you so much po for choosing me to be part of this organization. Marami po akong natutunan sa organisasyong ito sa loob ng 3 taon. Kada taon po sinasabi ko, hindi na ako sasali sa Watch kasi hindi ko na nga po alam kung paano ko papagkakasyahin yung oras ko. Pero ending, nandun pa rin po ako. To my officers, especially Marisol, na super OA magreklamo, pero sasama pa rin. To GV and Orman, na lagi ko rin hinihila sa bawat activities, na minsan ay napipilitan na lang, pero wala silang choice. Ang almost 11 p.m. po natin gawin sa bahay ni Ma'am Hazel para lang makapag-prepare sa outreach program kinabukasan. Yung pag-akyat natin sa bundok, pagtawid sa mapuputik na daan, lahat po yun ay may mahalagang parte sa akin. Thank you so much po, Ma'am Hazel and Ma'am Lucy. Also, I wanted to take this opportunity to thank Bayaw Greengrass Foundation. I was one of their scholars when I was in junior high school. Parehas po kami ng ate ko, and it really helped me a lot financially. I was blessed to be one of their scholars, so thank you so much po, Sir Berlotti. And of course, to the one who guides us in our everyday lives, to our Almighty God. My fellow graduates, at the end of this journey, let's not forget to take everything seriously. Ito na to, mas totoong laban na, kaya sana pag-igihan nyo. Naniniwala ako sa kakayahan nating lahat. Iwala ako sa mga aral na pabaon sa atin ng ating sintang paaralan. Huwag nating hayaang mapatumba tayo ng hamon ng buhay. Embrace the life's uncertainties. Huwag kang papalamon sa mga komento sa iyong paligid. And to end my speech, allow me to share one of Ricky Lee's advices. Kung ano-ano ang gagawin sa iyong mundo upang ipakita sa iyo na you don't measure up, na kulang ka. Pero hayaan mo sila. Just keep working hard. Hindi baling mabigo ka na ipaglaban ang mga pangarap mo kesa nabigo ka nang hindi man lang dahil sa mga ito. At kahit mabigo ka, huwag kang mag-alala. Hindi yan ang sukatan ng worth mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang labanan ang sarili mo o pantayan ng iba. You are never worthless. Just be yourself. Langoy lang ng langoy. Lipad lang. My high school journey ends here, but the memories will stay forever. Once again, good evening and congratulations Batch 2024 to 2025. Hanggang sa muli, Kalintaan National High School.